Pinaandar ni Chen ang kanyang evil spirit repelling thunder nang makita niyang papalapit ang apoy na halimaw. Nataranta ang halimaw nang makita si Chen na gumagamit ng kulog. Kinolekta ni Chen ang kulog sa kanyang mga kamay at lumikha ng isang electric arrow, pagkatapos ng buong lakas, pinaputukan niya ito sa apoy na halimaw. Bago pa makaiwas o makatakas ang halimaw, tinamaan ito ng electric arrow ni Chen at tumagos sa katawan nito, na lumikha ng malaking butas sa tiyan nito. Napasigaw sa sakit ang halimaw ng apoy ng matamaan, at nagsimulang mawala ang apoy nito, na naiwan lamang ang isang kalansay. Isang ulo ng kalansay na lang ang natitira sa apoy na halimaw nang bumagsak ito sa lupa. Isang system notification ang nagpaalam kay Chen na nakapatay siya ng ikatlong antas na kakaibang halimaw at nakakuha ng 20 stat points. Nang malaman ni Chen na ito ay isang third tier na kakaibang halimaw, naramdaman niyang kakaiba ito dahil mukhang malakas ito, dahil mayroon itong espesyal na kakayahan na gawing walang silbi ang mga pisikal na pag-atake. Hindi ito kayang saktan ni Chen ngayon lang, dagdag pa, maaaring dahil ito ay ipinanganak sa lava, ngunit ang mga pag-atake ng apoy ay walang silbi. Kaya, sa lahat ng iyon, paano ito magiging ikatlong antas lamang? Naisip ni Chen na baka maswerte lang siya na mayroon siyang mga talentong kailangan para labanan ito, kung hindi, ang laban na ito ay magiging lubhang mahirap. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, biglang dumating doon si Shishi, naramdaman ni Chen ang presensya niya at lumingon, nagulat na lang siya nang makita siya, pinuntahan niya ito at nagtanong, "Di ba hiniling ko na maghintay ka sa labas ng pinto, bakit ka lumabas? Delikado dito." Dahil hindi makapagsalita ng maayos si Shishi, sinabi na lang niya kay Chen na nag-aalala siya dahil mapanganib ito. Nawala nang masabi si Chen nang marinig niyang pumunta siya rito dahil nag-aalala siya para sa kanya. Ngunit alam niyang anuman ang mangyari, ang lugar sa labas ng pinto ay hindi ligtas para sa kanya. Tinapak niya ang kanyang ulo, sinasabi sa kanya na manatili sa likuran niya at huwag lumapit sa anumang pagkakataon. Ngunit nang dumampi ang kanyang kamay sa ulo ni Shishi, nawala siya na parang isang ilusyon. Nagulat si Chen nang makita yon, ngunit biglang may narinig siyang ingay mula sa background. Para tingnan kung ano yon, pinapagana niya ang kanyang senses upang i-scan ang paligid. Ngunit bago niya mahanap kung saan nanggaling ang ingay, biglang nagkapira-piraso ang batong kinatatayuan ni Chen, naglabas ng magma mula sa kung saan-saan. Dahil sa gulat, agad na tumalon si Chen mula sa batong iyon para takasan ang magma. At pagkatapos, habang tumatalon mula sa isang bato patungo sa isa pa, sinuri niya ang kanyang paligid. Nang matagpuan niya ang pinakamataas na punto ng lugar na iyon, pumunta siya doon. Ang pinakamataas na puntong nakita niya ay isang malaking batong haligi. Nagulat, nang lumingon si Chen sa likuran, nakita niya ang maraming haliging bato. Katulad ng kanyang kinatatayuan, lahat ay magkakadena na lumilikha ng isang bilog. Nang tingnang mabuti ni Chen, nakita niya ang mga magic rune na nakaukit sa mga batong iyon. Nang makita yon, napangiti si Chen dahil matatawag niya itong gusali, ngunit mas mukhang selyo o kulungan ito, at ganap nitong may tago ang aura ng napakalaking halimaw. Tulad ng naisip ni Chen, mayroon talagang isang halimaw na nagtatago, gamit ang selyong iyon. Naglakad si Chen patungo sa halimaw na iyon at sinabing, "Kaya ang tunay na kayamanan na nakatago sa mundong ito ay ikaw sa lahat." Ang selyadong halimaw na kausap ni Chen ay si Van Denfold Fiery Wings, isang tunay na dragon. Ayaw kasing isipin ni Chen ang klase ng stats na meron ang dragon. Nang makitang nahanap na ito ni Chen, tumayo ang dragon at sumigaw, "Mga hangal na tao, hinahamon ako ng walang pakialam sa buhay ninyo, nakakatuwa." Habang sinusubukang ipakita ang kanyang sarili na malakas sa harap ni Chen, sinabi sa kanya ng dragon na ito ang kanyang mundo, at si Chen ay isang nanghihimasok. Dahil nauna sa kanya si Chen, maawa siya at bibigyan niya si Chen ng dalawang pagpipilian. Dito niya kayang ilibing si Chen, syempre, kahit ang abo ni Chen ay hindi maibabaon. Kung tungkol sa isa pang opsyon, ikalulugod niyang magkaroon ng bagong lingkod. Kaya hanggat nakaluhod si Chen at kinikilala ang kapangyarihan ni Van Denfold. Nang marinig ang mga salita ng dragon, ngumiti si Chen at sinabi sa dragon na wala siyang gustong gawin sa kanya,
ngunit interesado siya sa mga buto ng dragon. Pagkasabi nun, naglakad si Chen papunta sa dragon. Nang marinig ang mga salita ni Chen, ang dragon ay nagalit, sumigaw ng, "Paanong maglakas loob ang isang tao lamang na maging mayabang ka sa harap ko?" Itinaas ng dragon ang mga pakpak nito sa galit, at kasunod ng galit nito, lumakas ang agos ng ilog ng magma. Kasabay nito, daan-daang mga apoy na halimaw tulad ng dati ang lumabas mula sa magma at pinalibutan si Chen. Nang makita ang mga halimaw na iyon na sumusunod sa utos ng dragon, napangiti si Chen dahil sa tingin niya ay kahanga-hanga ang mga poisonous smoke na halimaw. Katangahan niyang isipin yun, palibhasa lahat sila ay puppet lang. Biglang may pumasok sa isip ni Chen, tinanong niya ang dragon kung ang pagiging mga halimaw na iyon ay maaaring resulta ng pagsang-ayon na maging lingkod ng dragon. Nang marinig si Chen, lalo pang nagalit ang dragon at inutusan ang mga apoy na halimaw na iyon na patayin siya at hilahin ang kanyang bangkay sa ilog ng lava. Kasunod ng mga utos ng dragon, lahat ng apoy na halimaw na iyon ay sinugod kay Chen mula sa lahat ng direksyon. Nang makita silang nanggagaling sa lahat ng direksyon, ngumiti si Chen at saka lumipat. Gumalaw siya ng may bilis ng kidlat patungo sa lahat ng mga halimaw sa isang kisap mata, at gamit ang kanyang suntok ng kulog, nawasak niya ang lahat ng apoy na halimaw at ang kanilang mga katawan. Hindi man lang nasundan ng dragon ang galaw ni Chen, nagtatanong kung ano ang nangyari at kung paano nawala ang kanyang mga katulong sa isang iglap. Matapos patayin ang lahat ng apoy na halimaw na yon, si Chen ay mayabang na naglakad patungo sa dragon at sinabing, "Ngayong naisip ko ito, ang pagkakaroon ng isang itim na dragon bilang isang alagang hayop ay mukhang kawili-wili." Nang marinig ang kanyang provokasyon, naging seryoso ang itim na dragon, at namula ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Chen. Ngunit hindi natakot si Chen at tinanong niya ang dragon kung paano siya maging lingkod ni Chen sa halip. Sapat na ang mga salita ni Chen para magising ang kabaliwan ng dragon, umuungal ito at binasag ang lupa, at nabasag ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chen at lumabas ang magma, ngunit hindi ganoon kadaling magpapatalo si Chen. Inilabas niya ang kanyang flame sword para umatake, at nang sinubukan siyang atakehin ng dragon, binalans muna ni Chen ang kanyang paa at saka ngumiti. Sinabi sa dragon na puputulan niya siya. Pagkasabi niyan, umindayog ni Chen ang kanyang espada ng buong lakas, tinutukan ang dragon. Sinubukan ng dragon na iwasan ang pag-atake ni Chen, ngunit ang mga kadena sa leeg ng dragon ay humadlang sa kanya na tuluyang makaalis sa daan. Bahagyang dumampi sa leeg ng dragon ang hampas ng espada ni Chen bago pumasa. Ang dragon ay nagsimulang dumudugo ng dilaw na dugo. Masyadong nagalit ito sa dragon, ang mga mata nito ay naging maliwanag na pula habang nakatayo sa kanyang dalawang paa sa likod, sumisigaw, "Tao, panuorin mo akong ipadala ka sa impyerno." Nakalanghap ng hangin ang dragon sa bibig nito, at pagkatapos, ng buong lakas, ginamit ang kasanayan nitong Dragon Hellfire, na nagpaputok ng apoy kay Chen. Nang makita ni Chen ang dragon na nagpaputok ng apoy, agad niyang inilagay ang kanyang espada sa harap at ginamit ang kanyang kakayahan na tinatawag na Body of Crimson Flame. Kaagad, lumitaw ang isang proteksyon na hadlang sa paligid ni Chen, na hamarang sa apoy na hininga ng dragon mula sa pag-abot sa katawan ni Chen. Matapos harangin ang apoy na hininga ng dragon, tinuya ni Chen ang dragon, tinanong kung ito ba ang kapangyarihang ipinagmamalaki nito. Nang marinig si Chen, nagalit ang dragon at nakalanghap ng apoy mula sa magma papunta sa bibig nito, na may uhaw sa dugo sa mga mata nito. Tumingin ang dragon kay Chen at sinabing, "Maging abo." Pagkasabi noon, ginamit nito ang Dragon Hellfire skill nito at binaril si Chen ng napakalakas na sinag ng apoy. Pagkatapos ng pagbaril ng sinag ng apoy, huminto ito at sinabing sa mundong ito, walang sino man ang makakatagal sa kanyang Hellfire kahit isang segundo. Akala nito ay namatay na si Chen, ngunit biglang may lumitaw na anino sa usok. Anino iyon ni Chen, siya ay lumabas mula sa usok nang hindi nasaktan at muling kinutya ang dragon, na sinasabing naisip niya na ang dragon ay magiging napakalakas. Ngunit lumalabas na ito ay bahagyang mas mahusay kaysa sa isang napakalaking hairdryer. Nagulat ang dragon nang makitang maayos si Chen, kahit na natama ng Dragon Hellfire nito. Sinubukan nitong magpaputok muli ng apoy, ngunit hindi ito binigyan ni Chen ng pagkakataong umatake.
Gamit ang kanyang kidlat, tumalon siya sa dragon, sinipa ang bibig ng dragon, na nagpaputok ng apoy sa sariling bibig ng dragon. Ang bibig ng dragon ay sumabog sa isang malaking pagsabog ng apoy. Umindayog ni Chen ang kanyang espada sa hangin at iniwasan ang pagsabog ng apoy. Bumaba siya sa lupa at sinabi sa dragon na mayroon siyang pambihirang kapangyarihan ng apoy at ang enerhiyang tindig ng Emperor Demon Armor, kaya ang kanyang depensa laban sa apoy ay halos pataas na ngayon. Buong kumpiyansa, sinabi niya sa dragon na halos hindi na niya baliwalain ang temperatura ng hininga ng dragon nito. Nagulat ang dragon nang makitang may kakayahan si Chen na maging immune sa kanyang hininga ng dragon. Ang dragon ay lumabas mula sa magma papunta sa lupa, sinabi kay Chen na ngayon ay medyo interesado na siya sa kanya, ngunit ang lahat ng iyon ay isang gawa. Nang si Chen ay nasa hanay ng dragon, sinugod nito si Chen, sumisigaw, "Paano kung mayroon kang fire immunity, puputulan kita sa matatalas kong ngipin?" Sa pagsasabing iyon, sinubukan ng dragon na kagatin si Chen. Ngunit hindi alam ng dragon na nakakagalaw si Chen sa bilis ng kidlat, madaling naiwasan ni Chen ang bibig ng dragon at tumalon ng mataas sa hangin, na nagbigay sa kanya ng sapat na momentum para puntiryahin ang dragon. Dama po siya sa leeg ng dragon at tinusok ang likod ng dragon gamit ang flame sword, ngunit hindi siya titigil doon. Nakangiti siya habang hinahawakan ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay, at pagkatapos, gamit ang bilis ng kidlat, tumakbo siya sa likod ng lupa habang pinuputol ang likod nito gamit ang kanyang espada. Ngunit habang pinuputol ni Chen, tumama ang kanyang espada sa isang matigas na bagay, na nasa likod ng dragon. Nagulat at natarante si Chen sa parehong oras, ngunit bago siya makapag-isip ng anuman, lumiko ang dragon para umatake. Kaya tumalon si Chen sa likuran nito habang inaalis ang kanyang espada. Nang tumalon si Chen, namula ang balat ng dragon, nang makita yun, sinabi ni Chen, "Gaya ng inaasahan sa iyo, tinatawag kang Firewing, kaya maaari kang maging pula." Pagkatapos ay isinaaktibo ni Chen ang kanyang Beast Connection, sinabi sa dragon na ngayon na ang kanyang huling sandali ng pakikibaka. Nagsimulang mangibabaw ang kapangyarihan ng Godzilla ni Chen sa dugo ni Chen. Namula ang mga mata ni Chen nang magsimulang lumitaw ang mga marka ng apoy sa kanyang mukha, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng apoy. Sinabi ni Chen sa dragon na ito ang little move na natutunan niya mula sa Fiery Wings na Bloody Explosion, nang makitang naglakas loob si Chen na nakawin ang kanyang mga kakayahan. Nagalit ang dragon at sinumpa siya ng buong lakas upang patayin siya ng sabay-sabay, ngunit pagkatapos gamitin ang kanyang Beast Connection at ang bagong skill na ito, ang bilis at lakas ni Chen ay tumaas ng malaki. Lumipat siya sa kanyang kanan at iniwasan ang bibig ng dragon. Ngayon ang leeg ng dragon ay nasa harap mismo ni Chen, at hindi niya binigyan ng pagkakataon ang dragon na mag-react. Buong lakas na anindayog ni Chen ang kanyang espada sa leeg ng dragon at hiniwa ito sa dalawa. Pinutol ng fire sword ni Chen ang leeg ng dragon na parang naghihiwa ng mantikilya. Gamulong-gulong ang ulo ng dragon sa lupa, at isang notification ng system ang nagpaalam kay Chen na nakapatay siya ng isang 5th-tier dragon type na demonyo at nakakuha ng 1,000 stats points. Na may nagniningas na apoy sa kanyang mga mata. Tinawag ni Chen ang dragon na basura, sinabing hindi ito nagkaroon ng pagkakataon. Nang mamatay ang dragon, biglang lumitaw ang ilusyon ni Shishi doon. Lumapit siya sa dragon na nagsasabing, kahanga-hanga si Brother Chen, at patay na ang apoy na dragon. Sa kabilang banda, pagkatapos patayin ng dragon, ang anyo ng apoy ni Chen ay nawala. Sa pagtingin sa kanyang katawan, sinabi ni Chen, sa epekto ng pagpapalakas na dulot ng aking 4,000 puntos ng pisikal na lakas, 1/10 lamang ng chi sa dugo ang nasunog, ngunit ang kapangyarihang nabuo ay lubhang nakakatakot, ang antas ng pisikal na pinsalang ito ay halos hindi sapat upang makasabay sa aking kakayahan sa pagbawi. Tiningnan ni Chen ang apoy sa kanyang kamay at nagpasya na ang form na ito ay tinatawag na Bloody Explosion Type 1.